Oh. So, bakit mo tinatopic 'to, Edwin? Kasi may makikita kayo mamaya dito, eh. May makikita kayo mamaya dito na yung kakaibang plano ng Diyos sa buhay natin. Na ang Diyos nagkokontrol, mismong katigasan ng ulo ng tao, minsan niloloob din ng Diyos, minsan for the benefit na meron siyang gustong ituro sa mga taong nasa paligid ng mga taong mga toxic na taong 'to. Kagaya nito mga Hudyo 'to, mga toxic 'to mga 'to, eh. So ano yung purpose? O malalaman natin 'yan sa verse 11 pataas. Sabi rito 'no, ito naman ang tanong ko, ang pagkatisod ba nila ay upang sila'y tuluyang mawasak? So nagtatanong si Pablo dito, ano ba nangyari sa Israel? Ito ba, ano ba 'to? Yung bang pagiging tisod nila kay Kristo, mapapahamak na ba ang Hudyo? May plano ba talaga ang Diyos na mawasak ang mga Hudyo? Ang sagot, anong sagot? Eto, hindi. Sa halip, dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga hentil upang mainggit ang mga Israelitang mga ito. O, ang linaw, di ba? Ang linaw na niloob ng Diyos na maging matigas ang puso ng mga Israelita para maibaling at mailigtas muna tayong mga hentil. Sige, palakpakan natin si Lord. Yun pala ang plano ng Diyos. Dine-educate lang tayo ng Panginoon ngayong gabi. Na ibig sabihin mga kapatid, yung mga kapatid nating mga Hudyong yan, huwag natin silang husgahan. O kalooban din ng Diyos sa sila ay maging mapuro lang isip. Sabi kanina, sila ay maging bulag, sila ay maging matigas ang ulo, para bumaling ang Diyos sa mga hentil na kagaya natin. Okay. Bayang pinili sila o ano lang sila, pansamantala lang naman yun. Verse 12, ngayon kung ang kasalanan ng mga Israelita ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa sanlibutan o sa mga hentil, at kung ang kanilang pagbagsak ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa mga hentil, gaano pa kaya kapag nagbalik loob sa Diyos ang buong Israel? Tingnan niyo yung istorya, no? Ang plano ng Diyos, kung ang kasalanan doon ng Israelita daw, ano ba yung kasalanan ng Israelita? Ni-reject nila si Christ. Tapos yung pag-reject nila kay Christ, yun daw yung nagdulot ng masaganang pagpapala sa sanlibutan. Ano ba yung masaganang pagpapala na yun? Na ibaling sa atin yung gospel. Transition period to mga kapatid Nasa Acts chapter 15 to Kapanahunan ng Acts to. Ito na yung panahon na struggle na yung mga alagad ni Kristo na sige na, bumaling na tayo sa mga hentil. Ito na yun. Dito yan sa Romans chapter 12, in specific kung paano yung totoong nangyari. Ito, nagkukwento na si Pablo dito Ito yung mga nagbabasa nito, hindi to naiintindihan, Romans 11. Hindi to nyo ito maintindihan. Without knowing, pag hindi nyo naiintindihan ng gospel, hindi nyo maiintindihan. Dati binabasa ko tong Romans na to, hindi ko maintindihan Pero ngayon, pinaiintindi na ng Diyos sa atin sa panahon natin ngayon. No? Kahit ako na-amaze kailan ko lang ba ni-review to? Kanina lang to Hindi nga ako prepare sa teaching ko Pero nire-reveal ng Diyos ngayon. Nagbabasa lang naman tayo. No? So, ganun pala yun. Na yung katigasan pala ng ulo ng Israel, hindi pala aksidente, yung plano pala ng Diyos yun. Biro mo, pinapakita dito kung gaano kamahal ng Diyos ang mga hentil na kagaya natin. Amazing talaga ang biyaya ng Diyos. Hindi pa tapos ang Diyos sa Israel. Tinan mo, kung ang kanilang pagbagsak ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa mga hentil, kung sila nga daw ay ginamit ng Diyos para lamang tayo makakilala mga hentil, gaano pa daw po kaya kapag nagbalik loob sa Diyos ang buong Israel? Ito ang good news. Love is sweeter than second time around. Ganun ang mangyayari sa Israel balang araw kapag nagbalik loob sila.